Kapag nahihirapan ang mga estudyante sa kanilang pag-uugali, mahalaga kung paano tumutugon ang mga matatanda. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay manatiling kalmado. Ang iyong pagiging kalmado ay tumutulong sa mga estudyante na kumalma rin. Kapag ang isang matanda ay nagagalit o nagsasalita ng malakas, madalas mas lalo pang nababalisa ang mga estudyante. Ang isang kalmadong matanda ay tumutulong para humupa ang sitwasyon. Gumamit ng simpleng wika. Pinakamabisa ang maiikling pangungusap. Sabihin sa estudyante kung ano ang gusto mong gawin niya, hindi kung ano ang gusto mong itigil niya. Ang mahinahong boses ay kadalasang mas epektibo kaysa sa malakas na boses. Hindi mo kailangan ng maraming salita. Minsan ang pagsuporta sa pag-uugali ay tungkol sa pagiging malapit. Ang pagtayo malapit sa estudyante ay maaaring makatulong para muli siyang makapag-focus. Ang iyong kalmadong presensya ay maaaring sapat na. Maaari mo ring ituro ang routine chart o ipaalala sa estudyante kung ano ang susunod na gagawin. Nakakatulong ito sa mga estudyante na maalala ang inaasahan sa kanila nang hindi sila napapahiya. Mahalaga ang mga routine. Mas ligtas ang pakiramdam ng mga estudyante kapag alam nila kung ano ang susunod na mangyayari. Kapag sinusunod ng mga matatanda ang parehong mga routine, mas kaunti ang kalituhan ng mga estudyante. Ang iyong papel ay suportahan ang mga routine na itinakda ng guro. May ilang sitwasyon na mas seryoso. Kung ang pag-uugali ng estudyante ay hindi ligtas o nagpapatuloy kahit may suporta, panahon na para ipasa ito sa iba. Sabihin sa guro, huwag makipagtalo sa estudyante. Huwag subukang harapin ito ng mag-isa. Ang pananatiling kalmado ay hindi nangangahulugang binabaliwala ang pag-uugali. Ibig sabihin nito ay tumutugon ka sa paraang nakakatulong upang magpatuloy ang pagkatuto. Ang iyong pagiging kalmado ay tumutulong sa mga estudyante na kumalma. At kapag kalmado ang mga estudyante, mas handa silang matuto.